nasa Thailand na kami. Waiting na lang kami na huminto yung ship. Tapos magbabangka daw papunta dun sa Phuket. Puti pa sila nakaligo na, tatago pa oh. Nakikita pala kami kahit nakataang. Breakfast lang kami. Tapos likely pagtapos ng breakfast, ready na yung ship magbaba ng mga passenger. So, ayan. Samahan nyo kami sa tour namin sa Phuket. Whole day naman to, so hopefully marami kaming mapuntahan or masubukan dito sa Phuket. Ayun na, dumating na yung order namin. Pancake, chocolate pancake. Tapos extra bacon. Nagulat kami dun sa extra bacon, sobrang dami. Sa plato. Thank you. Thank you po. And then, ano to? Ay, ito. Express. I think, Thank you. omelette po. Omelette. And this one, same lang. Special. Tapos ito ba yung fried rice? Okay, so yung fried rice, sinubukan lang namin para sa lahat yan. Tapos nasa gilid kami na... Wala pa sa extra bacon. Yan. Mamatay ako. Sorry. Tatapusin lang natin yung breakfast natin and then pwede na tayong bumaba para maglibot sa Phuket. So yung serving size nung pagkain dito sa resto, mapapansin niyo laging sobrang generous ng serving size nila. Tapos nang hingi lang kami ng extra bacon, pagulat kami isang plato yung binigay sa amin. Actually sobra-sobra na nga yung breakfast namin. So yung mga tours pala or yung land tours ng mga cruise ship or ng cruise ship dito sa RCL, meron silang tinatawag na tour excursion. Parang babayaran mo yon per pax. I think nasa around 10k siya per pax. So ang mangyayari niyan, merong isang bus na maghihintay sa inyo sa shore and then sila yung magtutur sa inyo sa Phuket. Yung destination, I think sila na rin namang bahala doon. Ang kagandahan lang noon or yung isa sa mga advantage na nag-avail ka ng excursion is sure kang hindi ka iiwan ng barko kasi coordinated yan sa ship. So hangga't hindi bumabalik lahat ng passenger na nag-avail or nandun sa tour excursion, hindi aalis yung ship. Compared dun sa mga nagdi-DIY, tulad namin magdi-DIY lang kami, pwede kaming maiwan ng barko. Pero before naman bumaba or the day before, actually hindi the day before, dun sa application nitong cruise ship. Meron kasi siyang app, din na-access lang namin doon yung mga say for example available na show and yung mga event. Sure ka na hindi ka may iwan ng barko kung alam mo kung anong oras aalis yung barko kasi ina-announce naman yun doon or nakalagay naman yun doon sa application. So ayun, as long nababalik ka before yung departure date and time, safe ka naman. Phuket pala yung sinabi, no? Diyan pa tayo. Ayun sa likod ni Ella. Ayoko nang malapit sa dagat kasi baka malaglag tong phone. Dito na lang ako. Dito ka na lang sa tabi ko sa kanan. Okay, ayo! So yun yung isang boat. Marami kasi yung boat at marami yung exit. Tsaka mabilis lang naman yung pila.
Yan, nakabili na kami ng SIM card, mabilis naman. Dito sa 7-Eleven. Nakakatawa din dito, wala rin mga guard dito katulad sa Singapore. So yung 7-Eleven nila open lang. Nasa beach pa rin naman kami, and then maghahanap kami ng taxi na marerent namin for the whole day trip. Ayun, dito na yung mga kasama ko. Tara! Ayun, may nakuha na kaming transpo. Ino-offeran niya kami ng 1.5 baht. Tapos nung nag-google ako, yung starting price pala, ito yung mga destination. Kahit alin daw dyan. Yung starting price na nakita ko 1.2. So tumawad ako ng 1.2. And then sabi niya 1.3. So nag-go na kami para hindi naman barat na barat. So ito, mag-aalok na lang ako rito. Char. Ayun, nakukuha na kami ng service namin. Actually, mura nga yung taxi dito kung ikukumpara sa tourist sa atin. I mean, kumpara dun sa ina-offer nung taxi sa atin para sa turista. Sabi ni Manong driver, pwede daw kaming mamili ng 4 na destination kung saan kami pupunta. So isa sa mga napili namin is yung Elephant Ride, and then yung lugar kung saan pwede kaming tumingin ng mga gems and ng mga jewelries. And then syempre di natin papalampasin dito yung mango sticky rice nila. So, dati nakapunta ako ng Bangkok. Sobrang sarap talaga ng mango sticky rice nila. Isa yan sa mga dapat nating tikman kapag nandito tayo sa Thailand. So, dito na rin tayo magla-lunch. And then, ano pa ba? I think, itatry din namin yung go-kart dito. And then, syempre, mag-street food tayo mamaya bago bumalik din sa ship. And speaking of ship, hindi na pala binalik sa amin yung passport namin. So, ang nangyayari pala dito, yung passport namin nandun lang sa ship, and then yung immigration officer nung bansa, ng Thailand, aakyat na lang sila sa ship, and then dun nila tatatakan lahat nung passport regardless kung bumaba yung guest or hindi. So ayun, hindi namin yung hawak yung passport namin. And then ang napansin ko pala dito sa Phuket, hindi naman sobrang mahal nung tour na nakuha namin or nung service na nakuha namin. Parang ang nagkasundo kami sa 1,300 baht eh. So magkano yan? Like mga 2,500 siguro. Tapos considering na 4 kami, so parang tag 600 something lang kami pesos. And then ayun, buong araw na siya. Like sobrang mura niya ikukumpara dun sa mga tours na ino-offer sa Pilipinas. Kasi siya, tatantayin niya yata kung nagbigay lang kami nung first 3 destination, tapos si kuya na yung kumantsa kung alin dapat din yung mauna. So inuna niya tong elephant. Yeah, okay. So ito yung package niya per person. Magkano ba yun? Yung elephant rating is 1,000 baht per person. So yun, sasakay ka ng Gusto elephant. niyo ba? Sa naman. Oo.
Meron din namang feeding lang. Ang sabi ni ate is 1,000 baht lang daw per person. Pero, isa So ayun yung destination ng elephant riding. Medyo umuulan kasi so baka mag-skip kami ng elephant ride. So ito yung elephant riding nila. Ayan. Point tayo. Nakikita yung ano natin. Elephant. Ay, si ate siya yung mismo. Wow, ganda dito. Pa-picture din tayo. Nakakatakot ako dito kasi nasa bangin tayo. Wala na palang daan, nakala ko paikot siya. Tiger Kingdom. Dito naman yung go-kart. Yeah, Tiger Kingdom. You look No, matsat. hindi lang marunong mag-English si kuya kaya medyo nahirapan kami mag-communicate. So more on sign language kami. Nandito kami sa Pearl Farm. Pearl Farm yung tinuro namin eh. So dito daw yun. Sana dito nga. First time here, right? Trò từ 5 ไม่ใช่โซดานะจอtừ 5นะคะ Oh wow. So this is yung ito nga yung Pearl Factory. Kasi puro siya pearl. You from the ship? Sorry? You from the ship? Yeah. Yeah. Just one day, alright? Yeah. Angkat, yeah. 22,000 baht. Maybe to show you in also we have the setting already. Maybe show something just for Phuket, only from Phuket. From Phuket we have the pearl. But from Thailand we have yellow sapphire ruby, sapphire ruby. Yeah, just have a look at right? We're from Philippines. Nakapunta na kayo dito, mahal? Okay lang naman hindi bumili. May entrance fee ba? Talaga? Pero ito pwede ka bumili. Pero baka bumili ako ng mura lang. Sige, sige. I'll support you. Pero sa mga pearls dito. Gusto ko sana ng pearls. Ang gaganda no? Grabe. Itong nasa taas mo kung ano, looks like century egg. Hmm. Yeah. Yeah, very nice. Meron pa sa kabila?
No video, no photo. Sorry? No video? So, ayun, sayang. Bawal daw ang video dito. So, kwento ko na lang. Hindi kami allowed mag-video, but since magpa-purchase kami ng ilan sa mga stones nila na pwede daw ikabet sa necklace, sa ring, pwede kami magpa-customize or sa earrings, pinayagan kaming mag-video. So, this one is, I think topaz. This is April. So, ito yung combination niya, April topaz. This one is peridot. This one is amethyst. And this one is... Sorry, what is this one again? Blue topaz. This is blue topaz. Yeah. And this one is granite. Garnet, sorry. This is garnet. This one is amethyst. So hindi ko na mapapakita yung mga ring nila kasi bawal. Pero yung mga ring nila is para siyang engagement ring, except that yung diamond, pinalitan mo ng mga ganitong klase ng bato. Maganda yung pagkakalapat dun sa mga ring at saka sa mga necklace. So yun, ito lang yung may papakita namin. Yung sobrang ganda nito. It's also shiny. Correct ko lang, this is cubic zirconia, sabi nila. Zirconia. Okay. So para sa diamond, sabi nakinang talaga. Yeah. Too nice. Yan, hindi ko na, sobrang ganda talaga ng mga rings nila dito. Kaso, napakamahal. May mga pearls din sila dito. Ang gaganda din. Meron din silang mga ring na ang nilagay is pearl. Sobrang gaganda. Okay. Namimili lang yung kasama ko kung ano yung bibilihin niya. Pag naka 1,000 baht daw kami, magiging free to. Itong mga stone na to. So, hindi pa siya parang hindi pa siya na-refine or na pakintab. Yan. 780. Yan. Pinayagan din nila kami mag-take ng short video dito. Pag bumibili kami, pinapayagan nila kami. Kumuha kasi ako ng frame na mayroong clock. Ito siya. 700 baht siya. So, papatak siya ng mga 1.4 something. Yan. So, medyo classy kasi yung dating niya. Plano ko ilagay dun sa gaming table ko. I mean, sa gaming setup ko. Pero ang kinuha ko is yung may orasan. Parang ganito yung kinuha ko. Souvenir na rin, syempre. Ayun, nakalabas na kami dun sa loob ng jewelry shop. Sobrang na-amaze lang ako. Hindi kasi ako mahilig sa mga jewelry talaga. Kahit yung isa kong kasamang lalaki. Pero pagpasok namin doon, grabe, kumikinang lahat sa paligid. So, yung mga sing-sing doon, tulad nung sabi ko kanina, para sa mga engagement ring, pero hindi diamond yung nakalagay, but like mga ruby, mga blue topaz, emerald. Hindi ko kasi kabisado yung mga mamahaling bato, pero halos lahat nung mga mamahaling bato nandun sa sing-sing or sa necklace, may diamond din naman. Pero sobrang mahal nila. Parang yung pinakamura doon, hindi bababa ng 30,000 pesos. And then karamihan, 6 digits na. May mga mahigit 1 million pesos din. So ganun siya kamahal. Yun. Sa gitna niya, may isang malaking aquarium. Tapos napapaligiran siya ng napakaraming alahas talaga. So yun. Sobrang ganda. May mga ilang videos din naman ako na ipakita. Kasi bumili kami. So pumayag silang mag-take kami ng video nung kung anong binili namin. Yun, moving out na kami. Papunta na kami sa next destination namin. May kainan ba? Parang wala eh. So parang ang sinabi niya nga is eto, tapos kain, tapos Buddha. So ngayon, nandito kami sa temple. Anong temple nga ulit to? Chalong Temple.
Meron ba? May water? Sige. May paputok yarn. Bawal yung tsinelas at sapatos sa loob. So kailangan maghubad ng tsinepin. Hindi pumuputok kanina. Daming firecrackers si Kuya. Dito tayo, para magpa-picture ko. Tara.
Ang ganda. Kaso di ko alam kung bukas na or bukas kasi may bakod. Parang may kubo dito. Check nga natin. Mukhang sarado tong magandang temple pero ito ay bukas. Hindi ko lang alam kung anong meron sa loob. Check natin.
Dito na kami magla-lunch. Dito kami na-recommend ni Kuya. May beach pala. Maganda pala yung view. Sana lang affordable. Wow, lobster. Ano to? Hindi ko alam kung anong isda to. Ito, parang sugpo. Sugpo ba ito? Napakalaki. And crab. Doon tayo sa medyo labas, pero malilim. So, dito kami dinala ni Kuya. I think ito yung seafood market. Ito nga. Ito, seafood market. So, isa siya sa mga tourist destination din na naka-print dun sa copy niya. So, yun. Medyo maganda yung view para sa lunch. Marami din kumakain. Ang dami namin nakitang van na nakapark dun sa parking area. So, mukhang dito sila dinadala ng mga yon. Grabe, napakaganda ng view. Parang ang ganda rin ng dagat. Nandito na yung mango sticky rice namin. Ayan. Try natin. Actually, natikman ko na to eh. Masarap talaga siya. Isa to sa mga must try dito sa Thailand. Sobrang sarap. Sobrang creamy. Ang sarap nung kanin. Yung sticky rice. Sobrang tamis din ng mangga, grabe. Kasi ang sarap to nung pinakamasarap na mangga natin sa Pinas eh. Sarap. Ang sarap, grabe. Mama, kuha ka na. Ayan, dumating na yung order namin. Anong tawag dito? Beef? Something? Beef fried garlic Beef fried garlic pepper. Yun. And pad thai, syempre. At itong pineapple fried rice. Tapos, yung dalawang mango sticky rice na wala nang natira. Nauna siya. Mukhang appetizer siya dito. So, waiting na lang din kami sa chicken. So, kain tayo. Ayan, yung dessert namin, una nang naubos, yung mango sticky rice. Sobrang panalo kasi nun. Napakasarap talaga. Medyo mabigat lang talaga din siya sa tiyan kasi kanin siya eh, tapos malagkit na kanin. Pero sobrang sarap. Yan yung hindi mo papalampasin dito sa Thailand kapag ka napunta ka ng Thailand. And syempre yung pad thai nila. Well, sa Pinas may mga may mga nakikita na rin ako nagbebenta ng mango sticky rice, pero masyadong malayo yung sarap eh. Yung sarap ng mango sticky rice dito sa Thailand. Kakaiba din yung gatas nila eh. I think coconut milk 'yon, pero bagay na bagay siya. Yung ibang food trip natin, gagawin natin mamaya dun sa beach pagbalik namin bago kami umakyat ng ship. So, napakarami ding food trip kasi doon. Lalo yung mga exotic food, like yung mga uod, yung mga scorpions, yung insekto. Basically mga insekto na fried at kung iba-iba pa. Titikim din kami doon, patry natin. So, ayun. Next destination namin is yung Big Buddha. Tanaw na siya rito. Well, kanina tanaw siya. Ayun, yung nasa taas ng bundok. Medyo maliit yung dating dito. Para siyang naka-Indian scene.
pa daw kami ng hagdan. Hindi ko alam kung gaano kataas. Ayun yun, nasa gitna. Hindi ko alam kung gaano kataas. So, sana hindi ganun kataas. Para siyang Mount Samat sa atin, no? May malaking masakas. Ayan. Ito na siguro yung magiging last part ng video ko, yung Big Buddha. Yung next destination kasi namin is yung go-kart. Kaso nga lang wala tayong dalang body cam, so hindi ko siya ma-videohan habang nagda-drive. Pero subukan ko siyang i-share sa separate na video. And then after that, babalik na rin tayo ng beach sa may Phuket kasi hanggang 7 PM lang yung cruise ship, and then
aalis na yung barko. So hindi kami hihintayin nun, baka maiwan kami. Pero food trip tayo doon sa may beach. Pero saktong food trip lang kasi libre naman yung pagkain sa cruise ship. Tsaka masasarap naman yung food doon, especially yung steak. So hindi naman tayo gagastos ng malaki sa food trip. Pero bibidyohan natin kung ano yung mga available na pagkain doon. And then, isi-share ko na lang din sa separate na video. Click nyo na lang yung link, i-attach ko dito.